Dismayado maraming biyahero at motorista sa natingkang road concreting project ng DPWH kung saan ay nagdulot ng masikip na daloy ng trapiko, mahabang pila ng mga sakyan, sanhi ng naturang problema. Personal na nasaksihan ng Net25 Baguio News Team ang sitwasyon ng kalsada, partikular sa kahabaan ng KM4 at 5 kung saan ay walang nagawa ang mga motorista kundi tiisin ang sobrang bagal na usad ng mga sakyan matapos na nadamay na mapatigil ang reconcreting road project sa naturang bayan. Ayon sa ilang mga commuters, magmulaan nila nang simula ng proyekto matapos bakbakin ng mga kalsada ay animo laging bugbog ang mga katawan sa matagtag na biyahe. Madalas malate sa trabaho at klase habang animo nakikipagpatintero ang mga estudyante sa pag-iwas sa mga sasakyan at butas-butas na mga daanan. Ayon pa sa mga biyahero, nakakagalit at nakakonsume ang sitwasyon di tulad noong hindi pa sinisimula ng road repair sa lugar. Mabilis ang biyahe, maluwag ang mga lansangan, higit walang nararanasang traffic dahil maayos naman ang mga kakalsadahan sa sentimento. At katanungan pa ng mga apektado, ano ang layunin ng mga kontraktor kung bakit kinakailangang bakbakin ang mga kalsadang maayos pa namang ginagamit ng mga drivers at commuters sa lalawigan. Sa eksklusibong panayam kay Benguet Vice Governor Marie Rose Pongwan Quepes, personal aniya nilang nararanasan halos araw-araw ang epekto ng proyekto kung saan ay madalas maipit sa masikip na daloy ng trapiko habang papunta sa kanilang tanggapan sa Kapitolyo ng lalawigan. Ayon pa kay Quepes, isa sa paksang kanilang ilalatag sa pagpapaksang usapan ng sangguniang panlalawigan ay ukol sa natigil na road project na nadamay matapos magbaba ng suspension order si DPWH Secretary Vince Dizon sa bawat road reblocking sa buong bansa. O kasi pinatawag namin, di ba, ang DPWH regarding sa Bolo Creek. Yan din ang isang tinanong ko sa office ni Congressman kasi marami din nagtatanong, so ipapahinto yan. So we have to verify it kung kasama ito. Oo, kasi ang title nito is concreting, hindi naman reblocking. At saka maganda pa rin kasi dati. Kaya talagang lahat sana ng project, i-urge na kunin yung voice ng LGU kasi mas alam nila kung saan kailangan, kung saan dapat ilagay. Kung gusto ng kontraktor na ituloy, kasi syempre commitment nila yon, binakbak na nila, ituloy nila. Sabi niya magpapalabas siya ng directive from their own office na stop lahat ng reblocking. Dagdag pa ng Vice-Gobernadora na kanilang iimbitahan ng opisyal ng DPWH Benguet para mapag-usapan ang mga kinakailangang hakbang at mabigyang solusyon ang kinakaharap na problema ng mga estudyante, mga turista at residente kaugnay sa epekto na naturang kaso na nadamay matapos ipatupad ang naturang suspension order ng ahensya. Yan din ang isa namin i-verify. So, through a resolution, we have to talk again with the DPWH. Kasi nga, yung magandang kalsada, binabakbak, sinisira, pero yun nga, hindi maganda na pangyayari. Tapos ang dami pang mga estudyante na traffic, na late na. Matatandaan na nagbaba ng kautusan o suspension para sa lahat ng reblocking project sa buong bansa si Secretary Dizon matapos makatanggap ng ulat ang ahensya ng ilang anomalya sa ginagawang mga kalsada sa bansa. Mula sa lalawigan ng Benguet, kasama si Grace Espino, Fred Rulyuda para sa Mata ng Agila, Northern Luzon. Matatag, matapang, matapa.